Hello? Hello? Hello, mahina po. Meron po ba kayong load? Pwede po nyo ba akong tawagan? Sa cellphone na lang po. Mahina yung signal ngayon eh. Opo. Bigay ko po yung number ko. Sige, ganun na lang po. Sige, some other time na lang po. Nagkataon pong mahina yung signal eh. Mahina po yung signal eh. Meron pa ba ilalakas yung boses nyo? Nga po. Sandali lang po. Sige, tatabagan ko po kayo uli kasi hindi pa ho tapos yung Joyful Song eh. Nag-ano pa at the moment na mag-opening prayer pa po. Ako na lang po yung tatawag sa inyo. Sige pa, baba ko po muna. Ayan. So, ganyan po talaga pag live nagkakaroon ng problema. So, tuloy na po tayo, no? Talagpasan na natin yung kanta. Tuloy na po tayo sa ating opening prayer. Salamat Panginoon sa panibagong pagkakataon na ibinibigay mo upang kami makarinig ng iyong mabuting balita. Tayo po'y manalangin sa ating Diyos, sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Salamat Panginoon, patuloy kang nagiging mabuti sa lahat ng panahon. God is good all the time, kahit anong mangyari ng mga pagsubok sa buhay namin, mga problema na araw-araw namin hinaharap, sa aming pamilya, sa komunidad, sa aming bansa, sa buong mundo. Salamat at nariyan ka. Humingi po tayo ng kapatawaran sa ating Ama. Lord, patawarin mo po ako sa mga kasalanang nagawa ko sa nakalipas na oras. Linisin mo po ang aking puso kasama si Brother Emmanuel. Upang sa ganun gamitin mo lang kami bilang instrumento ng iyong mensahe. Bigyan mo po kami ng mababang kalooban, karunungan Panginoon ang hinihingi po namin sa inyo. At gayon din po ay makakarinig ng mabuting balita. Ano po man yung mga kapaguran namin sa buong maghapon, mga negative na iniisip in Jesus' name. Tanggalin mo ito, Panginoon, upang kapuspusan ng iyong banal na Espiritu ang manahan po sa aming puso. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy kang kumilos sa gawain itong online. Sapagkat ikaw ang gusto naming maparangalan. Ang lahat ng ito'y dalangin ko po sa iyo, Ama, sa pangalan ng Anak, kaysa ng Espiritu Santo. Amen. Bigyan po natin ng parangal ang mabuting balita. Ang mabuting balita ayon kay San Lucas, papuri sa iyo, Panginoon. Amen. So, nagkakaroon po ng problema sa signal. So, babasahin ko na lang po.
Ngunit bago mangyari ang lahat ng ito, kayo'y dadakpin at uusigin. Kayo'y lilitisin sa mga sinagoga at ipabibilanggo. At dahil sa pagsunod ninyo sa akin, isasakdal kayo sa harap ng mga hari at mga gobernador. Iyon ang pagkakataon ninyo upang makapagpatotoo tungkol sa akin. Ipagpasya ninyo na huwag kayong mabahala kung paano ninyo ipagtatanggol ang inyong sarili, sapagkat bibigyan ko kayo ng pananalita at karunungang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sinuman sa inyong mga kaaway. Ipagkakanulo kayo kahit ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan, at ipapapatay nila ang ilan sa inyo. Kapopuotan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit hindi kayo malalagasan kahit isang hibla ng buhok. Sa inyong pagtitiis ay maililigtas ninyo ang inyong buhay. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isa pong pinagpalang gabi sa lahat, at maraming salamat sa Panginoon sapagkat kahit nagkakaroon ng aberya sa sound at saka sa signal, patuloy pa rin tayong magninilay ng salita ng Panginoon. Ngayon po ay November 25, 2020 at Wednesday Gospel po ang ating pagninilayan. Welcome po sa The Word of God, Daily Gospel at Facebook Live. Yung alas 8 po ito ng gabi, at ang araw-araw po na gospel mula po sa simbahan, yun po yung ating pagninilayan. At sana po magkaroon tayo ng time kay Lord na pagnilayan po natin ang mabuting balita, sapagkat tayo din naman po ang makikinabang dito. At ngayong gabi po, itatry natin uli i-contact si Brother Emmanuel. At sana makonect na kasi kanina pa nagkakaproblema sa connection. So try po natin siyang tawagan. Hello po, naririnig niyo po ako? Okay. Sige po, lakasan niyo na lang po yung boses niyo para makapag-share po kayo nung pagninilay niyo po sa gospel na ito. Pero bago po kayo magsimula, pwede niyo po nga introduce yung sarili niyo po. Ito na po. Start na po kayo. Muli po, isang magandang gabi sa ating lahat na nakikinig sa ating bilag ni Kapatid Angelica Lote. Ako po si Manuel Camacho, Brother Emmanuel Camacho, sa lay minister ng parokya ng Santa Cecilia. At the same time po, ako ay isa pong tagapagpahayag ng balita sa simbahan sa invitasyon sa alam at sa ibang lugar na meron po yung gawain sa lahat ng gawain. Isa rin po akong barangay justice, barangay taga. Ang ating pumanap na Evangelyo Pinagpililayan, napunta po dito ay pagkukulang ito sa tinatawag na yung propesya ng Panginoon, sa tinatawag na end of the temple, hindi po para sa end of time. Yung gawain po sa building, yung action, institution, period of their time. So hindi po yung end of the world, may para lang po sa temple. Dahil dumating po ang Panginoon sa Kristo sa so ay nagkaroon po ng tinatawag na sa nagaling sa Mark chapter 30 verse 1. Palabas sa templo, sinabi sa kanya, alagad puro, tingnan po ninyo, napakalaki at napakaganda ng sari, ginamit sa Jesus. Nakakita mo ba ang naglalapit sa ating
So, pasensya na po kayo, nagkakaroon ng problema sa signal. Ang hina alam ko hindi nyo naririnig po yung nag-share. Kaya ako na lang po magpapatuloy nung yung gospel po ngayon, no? So, nilagyan ko po ito ng hashtag alagad, no? Tungkol po ito sa mga alagad na naglilingkod sa Panginoon. Alam po natin na kapag tayo ay tumalima sa Panginoon, ito na nga na maraming pag-uusig na darating sa atin. Ano ba yung pag-uusig? Yung bang maraming masasabi sa iyo, yung ibang tao, maraming maipupula. Halimbawa, dati barkada mo, mga mahilig mag-inuman, mga barkada mo, mahilig magpunta ng beer house. Diba? So, yung mga barkadang yan, kapag yan ay iniwan mo, at dahil nga sa nakakilala ka na sa Panginoon, tiyak, magkakaroon ka ng mga maririnig na mga negative mula sa kanila. Sasabihin nun, wala ka ng pakikisama Di po ba? Sasabihin nun, samantalang noon kapag may lakad ang barkada, nandyan ka. Ngayon, puro ka na praise the Lord. So, isa yun sa mga halimbawa ng pag-uusig. No? Kaya mismo, sa pamilya natin, nagkakaroon din ng ganyan na may nasasabi sa ating hindi maganda kapag tayo nagbalik loob sa Panginoon. So, sabi ng Panginoon, okay lang naman daw na maranasan natin yun. Kasi nga, parte yun ng pagtulad natin sa Panginoon na anak siya ng Diyos, nagkatawang tao siya, nangaral ng salita ng Panginoon, ng Panginoong Ama, pero ano bang nangyari? Di ba marami pa rin mga tao ang nagbibigay sa kanya ng mga masasakit na salita. Minsan pagbibintangan pa siya na galing sa demonyo, yung mga ginagawa niya himala, yung mga ipinapakita niyang kapangyarihan. So, nagkaroon din siya ng pag-uusig. Lagi naman siyang binabantayan ng mga Pariseo. Lagi siyang tinatanong para mahuli siya kung tama ba yung isasagot niya. Amen po. Kaya po tayong mga tao na gustong maging tagapaglingkod sa Panginoon, hindi po talaga imposible na may maririnig at maririnig kang negative mula sa kapwa mo. Sapagkat syempre iba ang buhay ng tao kapag siya ay nasa Panginoon at kung wala. Kasi syempre pagka nasa Diyos ka, marami ka nang i-give up Yung mga kahinaan mo, yung mga masasama mong ugali, hanggang sa dumating yung time na talagang totally iniwan mo na yung dati mong buhay. Amen? Pero sabi ng Panginoon, huwag daw tayong mag-alala. Kasi kahit magkaganon man, talaga namang ang Diyos ay hindi naman natutulog. Hindi naman siya nagpapabaya sa kanyang mga lingkod. Bibigyan niya tayo ng karunungan, ng kalakasan. Basta kailangan maging masigasig tayo. Maging matyaga tayo. Na magtiis sa mga mararamdaman nating mga negative na sinasabi sa atin ng ating kapwa. Kumbaga magkaroon lang tayo ng focus kay God sa paglilingkod. Sapagkat ang Diyos naman ang pinaglilingkuran natin. Yung pagtitiis, yun po yung magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Patuloy tayong maglingkod sa Panginoon. Kasi yung pagiging alagad ng Diyos, kasi lahat naman tayo gusto ng Panginoon maging alagad Kahit sabi mo pang bata ka, matanda ka, mayaman ka, mahirap ka, lahat tayo pwedeng maglingkod sa Panginoon. Kaya lang kailangan nating hihanda yung ating sarili para magtiis. At yung pagtitiis naman ng yun hindi naman yung magtatagal. Sandali lang naman yung pagtitiis na yun Kasi kapag nagbalik loob ka sa Panginoon, iiwan mo yung bisyo mo. Kung halimbawa nagsisigarilyo ka, iiwan mo yan. Malaking pagtitiis. Malaking sakripisyo yun, no? Paano kung yun na nakakapagbigay sa'yo ng comfort? Amen? Kung halimbawa may kinakasama ka, iiwan mo yun para sa Panginoon, malaking pagtitiis yun. Amen? Tapos marami ka na maririnig ng mga pag-uusig, mga negative na maririnig. Amen? Pero kailangan natin pagdaanan yun Yung mga pag-uusig na yun
Kasi ang Panginoon, inusig siya. Kaya kailangan pagdaanan din natin yun. At huwag tayong mag-alala, mapagtatagumpayan natin yun sapagkat napagtagumpayan ng Panginoon ang mga pag-uusig na dumating sa Kanya. Sa panahon na ito, na masasabi natin, di ba, kamukha ng gospel kagabi, no? Maraming sakuna, mga lindol na darating, mga digmaan. Pero di ba sabi ko nga, ang talagang tinutukoy ng Panginoon sa gospel kagabi ay yung mga spiritual na digmaan na nangyayari sa ating buhay. Doon tayo mas mag-ingat sapagkat dadalhin tayo noon sa impyerno. Pero ngayong gospel na ito, gustong ipaliwanag sa atin ng Panginoon na ang pagtitiis habang tayo inuusig nating kapwa ay makukuha lamang natin sa Panginoon. Amen? Kasi kung tayo lang naman, likas tayong makasalanan. Ang hirap kaya magtiis. Amen? Kasi pag nagtiis ka, may sakripisyo, may pag-unawa. Pero yun ang gustong i-develop sa atin ng Panginoon yung pagtitiis natin. Pagtiis na hindi gawin yung kasalanan na nagdadala sa atin sa Panginoon para masaktan siya. Pagtitiis na magkaroon tayo ng disiplina sa ating mga sarili. Amen? Kasi tayong mga tao, wala tayong disiplina Lalo na kapag dating sa mga bagay na gusto natin pero hindi naman kalooban ng Panginoon. Amen po. So itong mga naging alagad ng Diyos, talagang nagkaroon sila ng pagtitiis at marami din sila sa kanilang umusig. Parang sa Parang sa religion natin bilang Katolika, di ba? Katoliko, di ba maraming umuusig sa ating pananampalataya? Amen? Nandiyan may nagsasabi na bakit tayo nagdadasal sa rebulto, bakit tayo nagkokomunyo sa pare, humihingi ng kapatawaran sa pare. Bakit bakit tayo kumakain ng dugo ng baboy? Doon po ba? Isa yan sa mga halimbawa ng pag-uusig kung tayo ay mahinang pananampalataya na sa Panginoon, mahihila tayo ng ibang sekta. Kasi sasabihin mali yung ginagawa natin. Kaya sa buhay po natin ngayon, pwede nating itanong at isama sa ating pagninilay, ano ba yung pag-uusig na meron tayo sa puso natin? Yung bang tipong sabi nga, inuusig ka ng konsensya mo. Amen? Sana nga, inuusig tayo ng konsensya natin pagdating sa paggawa ng kasalanan. Pero kung tayo'y gumagawa ng mga bagay para sa Panginoon, usigin man tayo ng ating kapwa, hindi natin dapat yung pansinin. Sapagkat ang manghusga naman sa atin ang Diyos Kaya kahit anong sabihin nilang negative sa atin, huwag natin pansinin yun. Sabi nga ng Panginoon kung ano yung panukat na ginagamit mo sa iyong kapwa, yun din ang gagamitin ng Diyos sa atin. Amen? Kailangan nating maging malakas ang ating kalooban sa pagharap ng mga bagay na susubok sa pananampalataya natin sa Panginoon. Lalo na yung pag-uusig. Amen po. Huwag tayong panghinaan ng loob. Kuminsan nga, yung mga pamilya pa natin ang nagbibigay sa atin ng kahinaan. Minsan, asawa mo, di ba? No? Halimbawa, nakakilala ka na sa Panginoon, sasabihin ng asawa mo, tumigil ka na nga dyan, praise the Lord ka, walang pera dyan. Di ba? Pero kailangan natin maging matatag sapagkat ang Diyos ang pinaglilingkuran natin At meron namang gantimpala yan. Sa bawat pag-uusig na tatanggapin natin sa ating kapwa, malagi lang tayo maging magbababa ang kalooban. Huwag na lang natin patulan. Sabi nga ng Panginoon ipagdasal. Yan, ipagdasal. Amen po, huwag gumante. At ang bahala ng Panginoon, siya naman ang may kapangyarihang humusga at magparusa. Tayo, wala tayong karapatang manghusga at magparusa sa ating kapwa. Ang pinapatrabaho lang sa atin ng Panginoon ay maging mababa ang kalooban natin. Amen po. At sana, sa tuwing gagawa tayo ng kasalanan, inuusig tayo ng ating konsensya. Naalala natin ang Panginoon. Amen po. Kasi mahirap na yung
Gumagawa tayo ng kasalanan tapos hindi na natin nararamdaman yung pag-uusig ng Diyos. At tayo din, huwag tayong mang-uusig ng ating kapwa. Ayaw din ng Panginoon yun. Amen po? So, ito pong gospel na ito, sana masama po natin sa pagninilay natin. Ano yung mga nararanasan natin pag-uusig? Simula nang tayo ay magbalik loob sa Panginoon. Kasi iiwanan talaga natin ang old life natin eh. Kailangan maging new creation tayo eh. Amen po? Tayo po magkaroon ng closing prayer. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Marami pong salamat, Panginoon, sa pagpapaalala mo sa amin na bigyan namin ng kalakasan ang aming loob sa tulong mo na yung mga problema, pagsubok na dumadating sa amin, ay makayanan namin upang patuloy kami makapaglingkod sa iyo. Mga pag-uusig na darating pa sa buhay namin in the future, ihanda mo kami, Panginoon. Ikaw ang nakakabatid ng aming kakayanan, ikaw ang magbigay sa amin ng kalakasan. Napakabuti mo, Panginoon. Maraming pong salamat. Patuloy kang kumilos sa aming buhay. Tayo po'y manalangin, Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa langit. Bigyan mo po kami ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo po kami painturo sa tukso, adyan mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. So, maraming pong salamat kung ibibigay po ni Lord ang November 26, 2020. Sama-sama po tayo magnilay ng Thursday Gospel. At ang makakasama naman po natin bukas ay isa na naman po ng kabrother natin, si Brother Jeron. And sana maging maayos na yung signal kasi talaga nagkaroon ng problema sa signal ngayon. Anyway, sana po sa bawat mensahe o gospel na naririnig natin, nagkakaroon ng himala ang Diyos sa puso natin. Na sabi ni Lord, relax ka lang. Huwag kang maratel, huwag kang tawag dito, mawalan ng kapayapaan. Yung nararamdaman nating pag-uusig, natural lang yon, naranasan ng Panginoon. Basta magpatuloy lang tayo sa Diyos. Lahat naman ay may katapusan. At ang inaalay ng Panginoon ay buhay na walang hanggan. Amen po. So maraming pong salamat. And asan yung ano ko? Ayan. Sana po isama po natin sa ating schedule ang pakikinig ng mabuting balita. Sapagkat ito po yung matatawag nating daily bread. Amen po. Kailangan natin to mapakain ng Diyos ang ating espiritu. Amen po. Napakabuti po ng Panginoon kahit sa pamamagitan na lang ng social media, Facebook Live, talagang binibigyan niya tayo ng pagkakataon na makarinig ng mabuting balita. Sapagkat tayo sa mundong ito, sa pandemic dito, ang daming sugatang espiritu na kailangan pagalingin ng Panginoon.
Maraming pong salamat at pagpalain po tayo ng Panginoong Diyos. To God be the glory.